hindi iyon iyak ng pusa. Sa gitna ng dumadagundong na kulog at nakakasilaw na kidlat na tila bumibiyak sa kalangitan ng Quiapo, ang tunog na iyon ay kakaiba. Tumatagos. Manipis ngunit desperado, isang hibla ng buhay sa gitna ng unos na nagbabantang lunurin ang lahat. Napahinto si Althea Reyes sa pagliligpit ng kanyang maliit na pwesto. Ang kumukulong mantika para sa chicharon bulaklak ay kanina pa niya naisalin sa lata. Ang mga natitirang paninda ay maingat na niyang isinilid sa malaking plastic container. Basang-basa na ang kanyang buhok at ang luma niyang t-shirt na dumidikit sa kanyang balat, ngunit sanay na siya. Ang ulan ay parte na ng buhay sa Maynila, katulad ng pawis at pagod. Ngunit ang iyak na iyon, sinubukan niyang ipagsawalang bahala. Marahil ay guni-guni lang dala ng pagod. Kailangan na niyang umuwi. Ngunit muli, narinig niya ito, mas malinaw sa pagitan ng dalawang dagundong ng kulog. Nagmumula ito sa madilim na eskinita sa gilid ng simbahan, kung saan nakatambak ang mga basurang karton at kahoy. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa mundong ito, ang mga eskinita sa gabi ay hindi lugar para sa mga nag-iisa. Ngunit ang iyak ay parang isang tinik na bumaon sa kanyang puso. Paano niya ito tatalikuran? Dahan-dahan, gamit ang liwanag mula sa kanyang cellphone, tinahak niya ang eskinita. Ang amoy ng basa at nabubulok na basura ay sumasalubong sa kanya. Sinundan niya ang tunog. At doon, sa ilalim ng isang sirang payong na isinandal sa pader, nakita niya ang isang kahon ng prutas. Isang basang-basang karton na unti-unti nang tinutunaw ng ulan. At sa loob nito, nakabalot sa isang maruming kumot, ay isang sanggol. Napasinghap si Thea. Nanlamig ang buong katawan niya sa kabila ng maalinsangang hangin. Ang mukha ng sanggol ay namumula sa pag-iyak, ang maliliit nitong kamao ay nakakuyom. Napakaliit. Napakawalang laban. Sino ang may pusong gumawa nito? Sinong halimaw ang iiwan ang isang anghel sa gitna ng impyernong ito? Walang pag-aalinlangan, binitawan niya ang hawak na payong at cellphone. Maingat niyang binuhat ang sanggol. Agad niyang naramdaman ang panlalamig ng balat nito. Nanginginig ito, hindi lang sa lamig, kundi marahil sa gutom at takot. Hinubad niya ang suot niyang lumang jacket at maingat na ibinalot sa sanggol, niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib upang maisalin ang kahit kaunting init mula sa kanyang katawan. Leve, tahan na, baby, andito na ako, bulong niya, kahit ang sarili niyang boses ay nanginginig. Hindi kita iiwan. Sa sandaling iyon, alam niyang nabago na ang takbo ng kanyang buhay. Hindi na siya si Deelang na nagtitinda sa Quiapo. Siya na ngayon ang tagapag-alaga ng isang anghel na nahulog mula sa unos. Ma'am, kailangan po nating i-admit ang bata. Mukhang may lagnat at dehydrated na. Kailangan po ng down payment para sa private room at sa mga laboratory test. Ang boses ng nurse ay kalmado at formal, ngunit sa pandinig ni Thea, para itong martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang sentido. Yakap pa rin niya ang sanggol, na ngayon ay tinatawag na niyang Angelo sa kanyang isipan. Nasa emergency room sila ng pinakamalapit na ospital, isang lugar na mas nakakatakot pa kaysa sa madilim na eskinita kanina. Ang amoy ng antiseptiko, ang mga ungol ng ibang pasyente, ang walang katapusang pagva-validate ng PhilHealth card na wala naman siya. Wala po akong ganoong kalaking pera ngayon, halos pabulong niyang sabi. Ang laman ng kanyang pitaka ay sapat lang para sa pamasahe at sa isang linggong bigas. Hindi po ba pwedeng kahit sa ward lang muna? Sorry, ma'am, puno na po ang ward. At protocol po talaga namin yan, sagot ng nurse, hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya, abala sa pagsusulat sa isang clipboard. Pakiramdam ni Thea ay guguho ang kanyang mundo. Paano na si Angelo? Pagaksyang napangiti. Ang bilis niyang angkinin. Angelo. Isang pangalan para sa isang batang hindi niya alam kung saan nanggaling. Napayuko siya, naramdaman ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi ngayon, Thea. Huwag kang iiyak. Kailangan mong maging matatag. Para sa kanya. Excuse me, anong nangyayari dito? Isang malalim at may otoridad na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napatingala siya, kasabay ng nurse. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa harap nila. Nakasuot ito ng mamahaling itim na coat na nabasa na rin ang ambon, ngunit hindi nabawasan ang kagaraan ng tindig nito.
Ang buhok nito ay bahagyang magulo at may maliit na band-aid ito sa noo. Ngunit ang mukha nito ay pamilyar. Saan niya nga ba ito nakita? Sandaling nagproseso ang kanyang isip. Ang malaking billboard sa EDSA. Ang balita sa DZI, ang lalaking minsan niyang tinulungang makaalis sa nagkakagulong traffic matapos nitong mabangga ang isang delivery truck. Siya si Sir Sarmiento, bulong niya, hindi makapaniwala. Lumingon ito sa kanya. Sandali itong natigilan, tila sinusubukan din siyang alalahanin. Pagkatapos ay kumunot ang noo nito sa pagkilala. Ikaw, yung babae sa Quiapo. Anong ginagawa mo dito? Anong nangyari? Hindi alam ni Thea kung ano ang sasabihin. Ipapakita ba niya ang sanggol? Sasabihin ba niya ang buong kwento? Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling nagsalita ang nurse, ngayon ay puno ng paggalang ang boses. Good evening po, Sir Rafael. Nagkaroon lang po ng minor problem. Itong si Ma'am, kailangan po kasing di. Ako na ang bahala, puto ni Rafael sa sasabihin ng nurse. Ang mga mata nito ay nakatuon hindi sa nurse, kundi sa sanggol na yakap-yakap ni Thea. May kakaibang lumambot sa ekspresyon nito, isang bagay na hindi pa nakikita ni Thea sa mga litrato o di. I-admit ninyo ang bata sa isang private room. I-charge lahat sa akin. Lahat ng kailangan niya, ibigay ninyo. Gulat na napatingin ang nurse, pagkatapos ay mabilis na tumango. Yes, sir. Right away, sir. Naiwan silang dalawa ni Rafael sa gitna ng abalang pasilyo. Si Thea, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Si Rafael, nakatingin pa rin sa sanggol na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa init ng kanyang yakap. Halika na, sabi nito sa kanya, mas mahinahon na ngayon. Kailangan mo na ring magpahinga. Mukhang mas masahol pa ang itsura mo kaysa sa akin. Ang private room ay malaki at tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng mga aparatus na nakakabit kay Angelo sa inkubator. Malinis na ang bata at nakasuot na ng damit ospital. Ayon sa doktor, magiging okay din ito. Kailangan lang ng obserbasyon. Nakahiram si Thea ng damit sa ospital at nakaupo siya ngayon sa isang sofa sa sulok, hindi pa rin lubos na maintindihan ang nangyayari. Paanong sa lahat ng tao, si Rafael Sarmiento pa, ang ihi ng Sarmiento Holdings, ang biglang sumulpot na parang isang deus ex machina. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. May dala itong paper bag, kumain ka muna, sabi nito, inilapag ang bag sa mesa. Amoy ng mainit na arroz caldo ang kumalat sa silid. Salamat po, sir, sabi ni Thea. Salamat po sa lahat. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran. Huwag mo na muna isipin yan, sabi ni Rafael, umupo sa silya sa tapat niya. Sandali itong tumahimik, pinagmamasdan siya na para bang isa siyang komplikadong problema na kailangan niyang lutasin. Ang band-aid sa noo nito ay nagpapaalala sa kanya ng gabing tinulungan niya ito. Tinanong ko ang mga doktor pagsisimula nito. They said the baby was abandoned. Ikaw ang nakakita. Tumango si Thea. Opo. Wala kang ideya kung sino ang mga magulang. Umiling siya. Wala po. Nakita ko lang po siya sa isang kahon. Muling tumahimik si Rafael. Tumingin ito kay Angelo sa inkubator, pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso, kalkulado, at may kung anong bagay na hindi mabasa ni Thea. Kailangan ko ng asawa. Halos mabilaukan si Thea sa sarili niyang laway. Pipo. I need to get married. Pag-ulit nito, mas dahan-dahan ngayon na para bang kinakausap nito ang isang bata. It's a condition in his grandfather's will. I need to be married within a year to get the full inheritance. Yung deadline is in 2 months. Tinitigan lang siya ni Thea, ang utak niya ay nagpupumilit na intindihin ang sinasabi ng bilyonaryo sa harap niya. Anong kinalaman niya sa problema nito? Anong kinalaman ko po dyan, sir? Sumandal si Rafael sa kanyang upuan, pinag-cross ang mga braso. Ang tindig niya ay purong negosyante, malamig, direkta, walang paligoy-ligoy. Pakasalan mo ako, Thea. Napatayo si Thea sa gulat. Nababaliw na po ba kayo? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Rafael. It will be a contract. A business arrangement. You will be the wife in paper for 2 years. After that, we'll get an annulment quietly.
In return, ako na ang bahala sa lahat. Sa lahat ng gastusin ng bata, sa pag-aaral niya hanggang kolehiyo. Bibigyan kita ng bahay, ng pera para makapagsimula ka ng kahit anong negosyo na gusto mo. Bibigyan kita ng buhay na hindi mo pa napapanaginipan. Napaatras si Thea, napailing. Hindi po. Bakit ako? Dahil kailangan mo ng tulong, at kailangan ko ng asawa, simpleng sagot nito. And my grandfather had one other condition. Kailangan kong pakasalan ang isang babaeng may mabuting puso. 2 beses na tayong nagkita, Thea. Sa parehong pagkakataon, tumutulong ka sa iba nang walang hinihintay na kapalit. You fit the profile. Isang alok na kabaliwan. Isang solusyon sa lahat ng kanyang problema na nakabalot sa isang imposibleng kondisyon. Tumingin si Thea kay Angelo na mahimbing na natutulog, isang inosenteng buhay na ngayon ay nakasalalay sa kanya. Tumingin siya kay Rafael, isang estranghero mula sa ibang mundo na nag-aalok sa kanya ng kasunduan sa demonyo na nakabihis anghel. Inilabas ni Rafael ang isang business card mula sa wallet nito at inilapag sa mesa. Pag-isipan mo. That's really personal number. Tawagan mo ako kapag nakapagdesisyon ka na. Tumayo na ito at naglakad papunta sa pinto. Bago ito lumabas, huminto ito at lumingon. Thea, sabi nito, at sa unang pagkakataon, narinig niya ang bahid ng pagod sa boses nito. Wala na akong oras. At pagkatapos ay umalis na ito, iniwan si Thea sa tahimik na silid. Nakatitig siya sa business card na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Pagkatapos ay tumingin siya sa bill ng ospital na iniwan ng nurse kanina sa gilid ng mesa. At sa huli, tumingin siya kay Angelo. Ang kanyang anghel. Ang kanyang responsibilidad. Bumuhos muli ang ulan sa labas, ngunit hindi na niya ito marinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib, at ang tanong na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Anong halaga ng kanyang kalayaan kapalit ng kinabukasan ng isang batang wala ng ibang malapitan kundi siya? Isang transaksyon. Iyon lang dapat ang tingin ni Rafael Sarmiento sa alok na ginawa niya kay Alfie Reyes. Simple. Lohikal. Isang problema, isang solusyon. Tulad ng kung paano niya pinapatakbo ang Sarmiento Holdings, may kalkulasyon, may estratehiya, at walang puwang para sa emosyon. Ngunit habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan palayo sa ospital, palayo sa basang-basang babae na may mga matang puno ng pag-aalala, at palayo sa sanggol na natutulog na tila walang kamalay-malay sa gulong idinulot nito. Alam ni Rafael na hindi ito simple. Hindi ito kasing dali ng pagpirma ng isang tseke o pagsasara ng isang deal. Napahawak siya sa manibela, ang mga daliri niya ay mariing kumuyom. Ang alok niya kay Thea ay hindi lang basta isang business transaction. Ito ay isang desperadong hakbang. Bigla, pumasok sa kanyang isipan ang isang alaala, matingkad at masakit. Isang boardroom na malamig at tahimik, ilang araw matapos basahin ang testamento ng kanyang lolo Miguel. Ang matandang abogado ng pamilya, si Atty. Cruz, ay nakatingin sa kanya ng may awa. Rafael, iho, sabi ng matanda. Alam kong mabigat ang kondisyon ng iyong lolo. Ngunit ginawa niya lang iyon dahil mahal ka niya. Nakita niya kung anong ginawa sa'yo ni Isabella. Isabella. Ang pangalan ay parang laso na kumalat sa kanyang sistema. Ang magandang mukha, ang matamis na ngiti, ang mga pangakong naging abo. Naalala niya ang sakit, ang kahihiyan, ang pakiramdam na para siyang isang investment na biglang bumagsak ang halaga nang malaman niyang may iba itong mas mayaman na natagpuan. Sinira siya ni Isabella. At nakita iyon ng kanyang lolo. Ang sabi niya sa akin bago siya pumanaw, pagpapatuloy ni Atty. Cruz, huwag mong hayaan, Raf, na ang yaman natin ang maging sukatan ng pagkatao mo. Hanapin mo ang isang babaeng yayakap sa'yo, kahit wala kang ni isang kusing. Isang babaeng may pusong ginto. Iyon ang huling habilin niya. Pusong ginto. Isang konsepto na tila galing sa fairy tale. Sa mundo ni Rafael, ang mga puso ay may presyo, at karaniwan, napakamahal ng mga ito. Ngunit si Thea. Naalala niya ang unang beses na nakita niya ito. Nabangga ang kanyang sasakyan, at ang mga usisero ay nagkukumpulan, abala sa pagkuha ng video sa kanilang mga cellphone. Ngunit si Thea, na nagtitinda lang sa gilid ng daan, ay hindi nag-atubili. Tinulungan siya nitong makaalis sa nabasag na bintana,
tinakpan ang maliit na sugat niya sa noo gamit ang isang malinis na panyo at tinawag ang mga otoridad. Hindi ito humingi ng pera. Hindi ito nagpa-picture. Tumulong lang ito at pagkatapos ay bumalik sa kanyang pwesto na para bang walang nangyari. At kanina sa ospital, ganoon ulit. Ang yakap nito sa sanggol ay hindi pakitang tao. Totoo iyon. Ang pag-aalala sa mga mata nito ay dalisay. Ang pagtanggi nitong iwan ang isang batang hindi naman ito kaano-ano iyon ay isang bagay na hindi mabibili ng pera. Kaya si Thea ang perpektong kandidato. Isang solusyon. Pero bakit may kakaibang ka ba siyang nararamdaman? Bakit may bahagi sa kanya na umaasang sana ay hindi lang pera ang dahilan kung bakit ito papayag? Napailing si Rafael, sinasaway ang sarili. Emosyon. Iyan ang kalaban. Iyan ang nagpahamak sa kanya noon. Hindi na dapat maulit pa. 2 araw. 2 araw na nakabibinging katahimikan. Ginugo ni Thea ang 48 oras na iyon sa isang upuan sa tabi ng inkubator ni Angelo. Pinapanood niya ang bawat paghinga nito, ang bawat paggalaw ng maliliit nitong daliri. Dito siya kumakain, dito siya umiidlip. Bawat oras, dumarating ang isang nurse para mag-check up, magdala ng pagkain, o magbigay ng update. Lahat ay may kasamang ngiti, isang serbisyong alam niyang binabayaran ng isang lalaking hindi na niya muling nakita. Ang business card ni Rafael Sarmiento ay nakatago sa kanyang bulsa. Bawat minuto, nararamdaman niya ang bigat nito, ang tulis ng mga gilid nito. Isang paalala ng alok na tila isang panaginip at bangungot ng sabay. Magpakasal sa kanya? Ang ideya ay napaka-imposible. Ano ang sasabihin ng mga tao? Isang hamak na tindera ng chicharon, magiging asawa ng isa sa pinakamayamang lalaki sa Pilipinas. Tatawanan lang siya. Sasabihin ng lahat na isa siyang gold digger, isang oportunista. Ang kahihiyan. Ngunit sa tuwing titingin siya kay Angelo, nawawala ang lahat ng iyon. Nawawala ang takot sa sasabihin ng iba. Ang tanging nakikita niya ay isang kinabukasan na kailangan niyang ipaglaban. Ang edukasyon na maibibigay ni Rafael. Ang seguridad. Isang buhay na malayo sa eskinita kung saan ito natagpuan. Sa ikalawang gabi, habang mahimbing na natutulog si Angelo, dahan-dahang hinaplos ni Thea ang salamin ng inkubator. Malamig. Para sa'yo, baby. Bulong niya, ang mga salita ay tila isang panata. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Kahit na ibenta ko pa ang kaluluwa ko. Kahit na ibenta ko pa ang sarili ko. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang mga numero mula sa card. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang luha na nagbabadyang tumulo. Pindot. Nagring ito ng 1 beses. 2 beses. Sarmiento. Ang boses sa kabilang linya ay gising na gising, matalas at alerto, kahit hating gabi na. Parang isang general na laging handa sa laban. Napalunok si Thea, biglang nawala ng boses. Hello, muling sabi ni Rafael, ngayon ay may bahid na ng inip. Sir. Sir Rafael, sa wakas ay nasabi ni Thea, ang boses niya ay basag at mahina. Si Thea po ito. Alve Reyes. Isang saglit na katahimikan. Narinig ni Thea ang isang paghinga ng malalim mula sa kabilang linya. I see, sabi nito. Ang boses ay bumalik sa pagiging kalmado at kalkulado. So, you've made a decision. Tumingin si Thea kay Angelo. Sa munting mukha nito na puno ng kapayapaan. Ito ang tama. Ito ang kailangan niyang gawin. Opo, sir, sabi niya, mas matatag na ngayon. Pumapayag na po ako. Hindi tagumpay ang naramdaman ni Rafael. Habang nakatayo siya sa bintana ng kanyang penthouse office, nakatanaw sa kumikinang na mga ilaw ng Bonifacio Global City, ang naramdaman niya ay isang bagay na mas komplikado. Isang halo ng kaluwagan at bigat. Kaluwagan dahil malulutas na ang problema niya sa mana. Hindi na niya kailangang harapin ang mga pinsan niyang nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Ang legacy ng kanyang lolo ay mapupunta sa kanya, tulad ng nararapat. Ngunit ang bigat ay nagmumula sa boses ni Thea sa telepono. Basag. Puno ng pagsuko. Alam niyang napilitan lang ito. Alam niyang wala itong pagpipilian. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang kurot ng konsensya.
Ginagamit niya ang kahinaan ng isang tao para sa sarili niyang kapakanan. It's a business deal, Rafael. That's all it is, paalala niya sa sarili. She gets what she needs, you get what you want. Pero bakit pakiramdam niya ay may mali? Bakit may bahagi sa kanya na gustong marinig ang kahit kaunting saya o pag-asa sa boses nito, hindi ang tunog ng isang taong sumusuko na sa laban? Iwinaksi niya ang mga tanong. Walang lugar ang mga iyon ngayon. May mga kailangan siyang gawin. Arrange a car. Susunduin ninyo si Igwe Alfe Reyes sa Defu Lucas bukas ng umaga. Dalhin ninyo siya dito sa bahay, utos niya sa kanyang sekretarya sa telepono. And make sure the baby's hospital bills are fully paid. Lahat. Pagkababa niya ng telepono, tumayo siya doon ng matagal. Ang babaeng iyon, na may pusong ginto, ay papasok na sa kanyang mundo. Isang mundong malamig, mapagkunwari at walang puwang para sa mga tulad niya. Sana lang ay hindi siya nito pagsisihan. O mas malala, sana ay hindi niya pagsisihan ang desisyong ito. Kinabukasan, isang magarang itim na sasakyan ang sumundo kay Thea at sa na-discharge ng si Angelo. Ang biyahe mula sa ospital patungong Bihisu ay parang paglalakbay sa ibang planeta. Ang magulo at maingay na Quiapo ay napalitan ng malilinis na kalsada, matatayog na gusaling salamin at mga taong naglalakad na tila walang problema sa buhay. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate. Automatiko itong bumukas, nagbubunyag ng isang mansyon na sa mga pelikula lang nakikita ni Thea. May malawak itong hardin, isang fountain sa gitna, at isang entrada na may malalaking puting haligi. Nanginginig ang mga tuhod ni Thea habang bumababa siya ng sasakyan, yakap-yakap si Angelo. Sinalubong sila ng isang driver na kinuha ang iisang bag ng mga gamit niya. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na napadpad sa palasyo ng hari. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa malaking pinto na gawa sa kahoy. Bago pa man siya makakatok, bumukas ito. Isang babaeng nasa mga 50 anyos ang nakatayo roon. Nakasuot ito ng isang simpleng tingnan ngunit halatang mamahaling bestida. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos, at ang mukha ay walang emosyon, maliban sa mga matang matatalim na sumusuri sa kanya mula ulo hanggang paa. Kitang-kita ang pagkakahawig nito kay Rafael. So, you are Alfe Reyes, sabi ng babae, ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Hindi ito tanong. Isa itong paghahayag. Oo po, nauutal na sagot ni Thea. Ang mga mata ng babae ay bumaba sa sanggol na yakap niya. Bahagya itong umismid, isang halos hindi mapansing pagtaas ng gilid ng labi nito. Evai Son has made many questionable decisions in his life, sabi nito, ang bawat salita ay tumatago sa puso ni Thea. But bringing a woman like you, and that, sabay turo nito sa sanggol, into this house might just be his worst one yet. I am Eleanor Sarmiento. And I want you to know that you are not welcome here. Ang pinto ay nakabukas ng maluwag, isang imbitasyon para pumasok. Ngunit ang mga salita ng ina ni Rafael ay isang pader na mas matibay pa kaysa sa bakal na gate sa labas. Nakatayo roon si Thea, sa pintuan ng kanyang bagong buhay, at alam niyang hindi ito isang palasyo. Isa itong kulungan. Ang silid ay walang palamuti at malamig. Ang tanging maririnig ay ang monotonong boses ng isang hukom na nagbabasa mula sa isang papel. Ang mga salita ay tila lumulutang lang sa hangin at walang kahulugan. Para kay Thea, hindi ito isang kasal. Isa itong paghatol. Nakatayo siya sa tabi ni Rafael Sarmiento, suot ang isang simpleng puting bestida na ipinadala nito para sa kanya kaninang umaga. Ang tela ay malambot at mamahalin, ngunit pakiramdam niya ay isa itong uniforme ng bilanggo. Sa kabilang dulo ng maliit na lamesa, ang ina ni Rafael na si Eleanor Sarmiento ay nakaupo, ang mukha ay kasing tigas ng bato. Si Angelo naman ay pansamantalang nasa pangangalaga ng isang yaya sa mansyon, isang bagay na lalong nagpadagdag sa kanyang kaba. Do you, Alve Reyes, take Rafael Sarmiento to be your lawfully wedded husband? Napalunok si Thea. Ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo. Ito na iyon. Ang puntong wala ng atrasan. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanya. Naramdaman niya ang titig ni Rafael, hindi mainit o mapagmahal, kundi naghihintay. Isang business partner na naghihintay ng pirma sa kontrata. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nanginginig. Naalala niya ang mukha ni Angelo. Para sa kanya. Para sa kinabukasan niya.
Oo po, pabulong niyang sagot, ang boses ay halos hindi lumabas. I do, T. Narinig niya ang mahinang pagbuntong hininga ni Rafael, isang tunog ng kaluwagan na parabang isang malaking balakid ang nalampasan. Nang si Rafael naman ang tinanong, ang sagot nito ay mabilis, malinaw, at walang bakas ng pag-aalinlangan. I do, T. Ang pagpirma sa marriage contract ay mas mabilis pa. Ang pluma na iniabot sa kanya ay mabigat at malamig. Habang isinusulat niya ang kanyang pangalan, Althea Reyes, pakiramdam niya ay isinusuko na niya ang kanyang buong pagkatao. Nang matapos, inabot ito ni Rafael at mabilis na pinirmahan ang ibabaw ng kanyang pangalan. Rafael Sarmiento. Magkadikit na ngayon ang kanilang mga pangalan sa isang papel. Isa ng kasinungalingan na may bisa ng batas. Walang halik. Walang palakpakan. Walang ngiti. Ang hukom lang ang nagsabing congratulations. You are now husband and wife. Paglabas nila ng gusali ng City Hall, bumalik sila sa magarang sasakyan sa gitna ng katahimikan. Si Itivre Sarmiento ang unang bumasag dito. Well, that's done, sabi nito, tila nabunutan ng tinik. Now, for the difficult part, teaching you how to act like proper Sarmiento. Hindi kumibo si Thea. Yumuko na lang siya at niyakap ang sarili, ninanamnam ang lamig ng aircon at ang mas malalamig pang katotohanan ng kanyang bagong buhay. Ang paglipat ng kanyang mga gamit sa mansyon ng mga Sarmiento ay ang pinaka-nakakahiyang sandali sa buhay ni Thea. Dala niya ang isang malaking bag na luma at may tastas na sa isang gilid. Iyon na ang lahat ng ari-arian niya sa mundo. Nang ipasok ito ng driver sa dambuhalang foyer, para itong isang maliit at maruming basura sa gitna ng isang malinis na museo. Ang mga kasambahay ay pasulyap-sulyap sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Sino ang babaeng ito na dala-dala ng kanilang teaser at ngayon ay titira na dito? I'll show you to our room, sabi ni Rafael sa isang formal na tono. Sinundan niya ito sa isang malawak na hagdanan na gawa sa marmol, patungo sa ikalawang palapag. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng yaman na hindi niya kayang abutin. Binuksan ni Rafael ang isang pinto. This is the way our room. Napatigil si Thea sa paghinga. Ang kwarto ay mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan niya noon. May king-sized bed sa gitna, isang maliit na sala sa gilid, at isang glass wall na tanaw ang buong hardin. At sa isang sulok, nakita niya ang kuna ni Angelo na mahimbing na natutulog. Otomatikong naglakad si Thea palapit dito. Hinaplos niya ang pisngi ng bata. Ito lang ang pamilyar sa kanya sa buong lugar na ito. Ito lang ang kanyang kanlungan. Your things can go in the closet, sabi ni Rafael, tinuturo ang isa pang pinto sa loob ng kwarto. Tumango si Thea at binitbit ang kanyang bag pagbukas niya ng pinto ng closet, muli siyang napamaang. Hindi ito closet. Isa itong kwarto. Isang walk-in closet na punong-puno ng mga damit ni Rafael, mga business suit na nakahanay ayon sa kulay, mga mamahaling polo shirt, at isang pader na puno ng sapatos na mas makintab pa sa sahig ng mansyon. Sa kabilang panig, may mga bakanting estante at sabitan. Para sa kanya. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang bag, binuksan niya ito at inilabas ang kanyang mga damit, ilang luma at kupas na t-shirt, 2 pares ng pantalon, at ang kanyang paboritong jacket na suot niya noong gabing natagpuan niya si Angelo. Sa tabi ng mga damit ni Rafael, ang mga gamit niya ay mukhang basahan. Napaupo siya sa isang maliit na upuan sa loob ng closet, na pahawak sa kanyang dibdib. Isang malalim na lungkot ang bumalot sa kanya. Hindi siya nababagay dito. Isa siyang peke. Isang dayuhan. Kahit anong mamahaling damit ang isuot sa kanya, ang loob niya ay mananatiling si Thea, ang tindera ng chicharon mula sa Quiapo. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, sa gitna ng karangyaan na hindi niya pinangarap, tahimik siyang umiyak. Ang hapunan ay isang formal na pagtitipon. Pinilit siyang isuot ang isa sa mga bagong damit na ipinabili ni Rafael para sa kanya, isang eleganteng itim na bestida. Pakiramdam niya ay isa siyang manika na binibihisan para sa isang palabas. Ang hapagkainan ay mahaba. Si Rafael ay nakaupo sa isang dulo at si Thea ay sa tabi nito. Sa kabilang dulo, si Eleanor Sarmiento na parang reynang nagmamasid sa kanyang kaharian. Kasama rin nila ang isang tiyahin at pinsan ni Rafael na halatang pinilit lang dumalo.
Ang usapan ay umiikot sa negosyo, sa stock market, sa mga biyahe sa Europa, mga bagay na walang-wala siyang alam. Tahimik lang siyang kumakain, pinipilit na gamitin ng tama ang napakaraming kubyerto sa tabi ng kanyang plato. Bawat tunog ng kanyang kutsara at tinidor sa pinggan ay parang isang malakas na ingay sa kanyang pandinig. So, Alvea, biglang sabi ng tiyahin ni Rafael, si Tita Lorna. Saan kayo nagkakilala ni Raf? He never mentioned you before. Lahat ay napatingin sa kanya. Naramdaman ni Thea ang pag-init ng kanyang mukha. Ano ang sasabihin niya? Na nagkakilala sila dahil nabangga ito at tinulungan niya? O na nagkakilala sila sa ospital dahil may pinulot siyang sanggol? Bago pa siya makasagot, si Rafael na ang nagsalita. We met through a common acquaintance. It was quite sudden. Ang sagot ay malabo at halatang umiiwas, ngunit sapat na iyon para tumango ang tiyahin, kahit na ang mga mata nito ay puno pa rin ng kuryosidad. Well, ipakikilala ko na lang siya ng formal, sabi ni Rafael, tumayo ng bahagya, hawak ang isang baso ng wine. Everyone, this is Alvea. Ethloy wife. Ang salitang gi-asawa ay lumabas sa bibig nito ng walang emosyon. Isang katotohanan na kailangang ipaalam, hindi isang masayang balita. May ilang pilit na ngiti at pagbati. Pakiramdam ni Thea ay lalo siyang lumubog sa kanyang upuan. At noon nila narinig ang tunog. Ang tunog ng takong na tumatama sa sahig na marmol, papalapit sa dining room. Isang matamis at musikal na boses ang sumunod. Raf, darling. I heard you were hosting a little dinner. I hope you don't mind me crashing. Lahat ay napalingon sa entrada ng dining room. Nakatayo roon ang isang babae. Siya ang pinakamagandang babaeng nakita ni Thea sa buong buhay niya. Matangkad, balingkinitan, suot ang isang pulang bestida na tila isinukat para lang sa kanya. Ang mahaba at itim niyang buhok ay umaalon sa kanyang balikat at ang kanyang ngiti ay nakakasilaw. May dala siyang aura ng kumpiyansa at kapangyarihan na tila siya ang nagmamay-ari ng buong mansyon. Nakita ni Thea ang pagbabago sa mukha ni Rafael. Isang saglit na pagkagulat na agad napalitan ng isang pader na bakal. Si Sarmiento naman ay biglang nanigas sa kanyang upuan. Isabella, sabi ni Rafael, ang boses ay mababa at may pahiwatig ng panganib. What are you doing here? Ang babae, si Isabella, ay naglakad palapit na tila isang pusa. Hindi niya pinansin si Rafael. Ang mga mata niya ay direktang nakatuon kay Thea. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa, na may ngiti sa labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Huminto ito sa tabi ni Thea. Inilahad nito ang isang kamay na may perpektong pulang kuko. Hi! I'm Isabella Montenegro. Raf's old friend. Nanginginig na inabot ni Thea ang kamay nito. Malamig. Alvea, halos pabulong niyang sagot. Bumitaw si Isabella at tumawa ng mahina, isang tunog na parang babasaging kristal. Tumingin ito kay Rafael, pagkatapos ay binalik ang tingin kay Thea. Ang ngiti nito ay mas lalong naging matamis, ngunit ang mga mata ay nang usig. Lumapit pa ito ng bahagya, na para bang may ibubulong na sikreto. So, bulong nito, sapat lang para marinig ni Thea. You must be the replacement. Replacement. Ang salita ay parang isang dagang bakal na humiwa sa tensyonadong hangin ng hapagkainan. Nakita ni Rafael ang saglit na pagbabago sa mukha ni Thea, isang kislap ng sakit at kahihiyan, bago ito mabilis na yumuko, itinago ang sarili sa likod ng kortina ng kanyang buhok. Isang pamilyar na galit ang kumulo sa loob ni Rafael. Ang galit na iyon ay para kay Isabella, para sa paraan nito kung paano gawing isang entablado ang anumang silid, kung saan siya ang bida at ang lahat ay tau-tauhan lamang. Isabella, that's enough, mariin niyang sabi, ang bawat salita ay may bigat. You were not invited. You should leave. Ngunit si Isabella ay isang bihasang aktres. Umiti lang ito ng matamis at umupo sa bakanting silya sa tabi ni Tita Lorna na para bang siya ang panauhing pandangal. Oh, Raf, don't be like that. I just wanted to personally congratulate you. And to meet your new wife. Muli itong tumingin kay Thea, ang mga mata ay puno ng peking pag-aalala. I hope you're taking good care of him, Alvea. Raf can be quite a handful. Pakiramdam ni Rafael ay nasusukol siya. Ang presensya ni Isabella ay parang lason na dahan-dahang kumakalat,
Sinisira ang anumang kaayusan na sinubukan niyang itatag. Ang buong hapunan ay nasira. Ang usapan ay naging pilit, at ang mga titig ng kanyang mga kamag-anak ay palipat-lipat mula sa kanya, kay Thea, at kay Isabella, na para bang nanonood ng isang championship match. Nang matapos ang gabi, at sa wakas ay nakaalis na si Isabella matapos ang maraming paalam at pangakong magkikita-kita ulit tayo, naiwan ang isang mabigat na katahimikan. "I told you this was a mistake, Rafael," sabi ng kanyang ina bago ito umakyat sa sarili nitong kwarto. Hindi sumagot si Rafael. Pumasok siya sa kanilang silid. Naroon si Thea, nakatayo sa tabi ng kuna ni Angelo, marahang hinihimas ang likod ng bata. Hindi ito lumingon nang pumasok siya. "I'm sorry about that," sabi niya, hindi sigurado kung kanino siya humihingi ng paumanhin, kay Thea ba, o sa sarili niya. "Okay lang po, sir," sagot ni Thea, ang boses ay walang emosyon. Hindi pa rin ito tumitingin sa kanya. Ang Sergey ay parang isang pader na muling itinayo sa pagitan nila. Inis na napabuntong hininga si Rafael. Bakit ba siya apektado? Hindi ba't ito naman ang gusto niya? Isang kasunduan na walang personalan? Ngunit ang makitang nasasaktan si Thea, dahil sa isang bagay na siya ang may kagagawan ay nag-iwan ng isang hindi kaaya-ayang lasa sa kanyang bibig. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Isabella ang lahat para manatili sa kanilang buhay. Isang laro. Iyon ang tingin ni Rafael dito. Isang laro na gustong-gustong laruin ni Isabella, at sa kasamaang palad, marami siyang kakampi sa loob mismo ng mansyon. Naging malapit ito sa kanyang ina at kay Tita Lorna, palaging dumadalaw-dala ang mga pasalubong mula sa mga tibotiki na paborito nila. At palagi, mayroon itong mga patutsada na nakadirekta kay Thea, ngunit ibinabalot sa anyo ng pag-aalala. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, biglang sumulpot si Isabella. "Oh, Thea, darling, you look pale. Are you getting enough sleep? It must be so hard to take care of a baby when you're not used to it." Sa ibang pagkakataon, habang nasa opisina si Rafael, makakatanggap siya ng text. From Isabella Montenegro. "Raf, I just dropped Yisa your house. I saw the yaya feeding the baby. Is she feeding him the right formula? I'm just worried, you know. Baby's nutrition is so delicate." Bawat text, bawat komento, ay isang maliit na patak ng laso na idinisenyo para pagdudahan niya ang kakayahan ni Thea. Para ipaalala sa kanya na si Thea ay isang tagalabas, isang estranghero na walang alam sa kanilang mundo. Sa una, sinubukan niyang baliwalain. Ngunit ang mga salita ni Isabella ay parang mga anay na unti-unting kumakain sa pundasyon ng tiwalang hindi pa nga niya na ibibigay. Nagsimula siyang maging mas mapanuri. Pinupunan niya ang paraan ng pagtimpla ni Thea ng gatas ni Angelo. Tinitingnan niya kung tama ba ang pagpili nito ng damit para sa bata. "Bakit yan ang ipinasuot mo? Hindi ba masyadong mainit?" minsan ay nasabi niya. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Thea bago ito muling yumuko. "Pasensya na po, sir. Papalitan ko na lang." At muli ang salitang di sir. At muli ang kurot ng konsensya sa dibdib ni Rafael. Isang gabi, ginising si Rafael ng iyak ni Angelo. Malakas at walang tigil. Tumingin siya sa orasan. 2:00 ng madaling araw. Sa tabi niya, ang espasyo kung saan dapat natutulog si Thea ay bakante. Bumangon siya, inis at inaantok. Pumasok siya sa silid kung nasaan ang kuna. Naroon si Thea, karga-karga si Angelo, marahang tinatapik ang likod nito habang naglalakad-lakad sa dilim. "Anong nangyayari?" tanong niya, ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Nagulat si Thea. "Sir, pasensya na po kung nagising ko kayo." Mainit po si Angelo. Nilalagnat. Hinawakan ni Rafael ang noo ng bata. "Nga, mainit. Tumawag ka na ba sa doktor?" "Opo." Sabi niya po, bigyan ko muna ng gamot at punasan ng maligamam na tubig. Kung hindi pa po bumaba ang lagnat sa umaga, saka ko po dalhin sa ospital. "Bakit hindi mo na lang dalhin ngayon?" "I can call the driver." Umiling si Thea. Ayaw ko po siyang maistorbo sa ganitong oras. At saka, sinusunod ko lang po ang utos ng doktor. Minsan po, kailangan lang talaga ng kalinga. Pinanood niya si Thea. Ang paraan nito ng pagyakap kay Angelo, ang mahinang himig na kinakanta nito,
ang walang katapusang pasensya sa kanyang mga mata habang patuloy na umiiyak ang bata. Walang bakas ng inis o pagod sa mukha nito. Tanging puro pag-aalala at pagmamahal. Hindi niya namalayan, lumapit siya. Ako naman, alok niya. Nag-alinlangan si Thea, ngunit ibinigay din sa kanya si Angelo. Mabigat ang bata at mainit. Agad itong nagpumigla sa mga braso niya. Reve, tahan na, sabi ni Rafael, ngunit lalo lang lumakas ang iyak ni Angelo. Subukan niyo pong kantahan, sir, mungkahin ni Thea. Napatingin sa kanya si Rafael. Hindi ako marunong. Kahit ano lang po. Yung boses niyo po, yun ang mahalaga. Huminga ng malalim si Rafael at sinubukan. Kinanta niya ang tanging lulabi na alam niya, ang kantang kinakanta sa kanya ng kanyang yaya noong bata pa siya. Ang boses niya ay sintonado at garalgal, ngunit unti-unti, napansin niyang kumakalma si Angelo. Ang malakas na iyak ay naging hikbi, hanggang sa tuluyan na itong tumahimik, ang ulo ay sumandal sa kanyang dibdib. Nagkatinginan sila ni Thea sa ibabaw ng ulo ni Angelo. Sa dilim ng silid, sa katahimikan na binasag lang ng mahinang paghinga ng bata, may kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Walang kontrata. Walang pera. Dalawang tao lang na nag-aalala para sa isang bata. Nakita niya ang isang maliit na ngiti sa labi ni Thea. Isang totoong ngiti, hindi pilit. At sa unang pagkakataon, umiti rin si Rafael pabalik. Salamat, bulong niya. Para saan po, tanong ni Thea. Sa lahat, sagot ni Rafael. Dahan-dahan niyang inilapag si Angelo pabalik sa kuna. Nang tumayo siya, ang kanilang mga balikat ay halos magdikit. Amoy baby powder at geta si Thea. Isang amoy na simple at malinis. Isang amoy na bigla niyang naramdamang gusto niyang manatili. Nakatayo lang sila roon, magkatabi, pinapanood ang natutulog na bata. Ang lahat ng laso na ikinalat ni Isabela ay tila nawala ng bisa sa sandaling iyon. Ang nakikita lang ni Rafael ay isang babaeng may pusong ginto na tinutupad ang isang pangakong hindi naman nito binitiwan. Thea, simula niya tungkol kay Isabela di. Okay lang po, sir, putol nito. Alam ko naman po kung saan ako lulugar. Paalis na sana si Thea nang bigla niya itong hinawakan sa braso. Hindi. Hindi okay. Tumingin siya sa mga mata nito. You are the wife. At sa sandaling iyon, naniwala siya sa sarili niyang mga salita. Lumabas si Thea ng silid nang hindi umiimik. Naiwan si Rafael na nakatitig sa pinto. Nang gabing iyon, natulog siya na may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Ngunit sa labas ng kanilang pinto, sa madilim na hallway, hindi niya alam na may isang anino na nakarinig ng lahat, isang anino na may mga matang nag-aapoy sa galit. Nakita ni Isabela ang lahat. At sa isip niya, isang mas masamang plano ang nagsisimula ng mabuo. Let's see for how long, Rafael, bulong nito sa dilim. Let's see for how long. At sa bulsa ng bestida nito, kinapa nito ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang sobre na naglalaman ng isang lumang litrato, isang litrato nilang dalawa ni Rafael na magkayakap at masaya. Kinuha nito ang isang panulat. Sa likod ng litrato, isinulat nito ang 7 salita. Hiram mo lang siya. At sisingilin kita. May nagbago pagkatapos ng gabing nilagnat si Angelo. Para kay Thea, ito ay isang halos hindi mapansing pagbabago, tulad ng dahan-dahang pagliwanag ng langit bago sumikat ang araw. Ang salitang geyser na dati niyang ginagamit ay unti-unting napalitan ng kay Rafael. Hindi na ito isang utos mula kay Rafael, kundi isang bagay na kusa na lang lumabas sa kanyang bibig isang umaga nang magtama ang kanilang mga mata sa ibabaw ng tasa ng kape. Rafael, gusto mo pa ng sinangag? Napahinto ito sa pagbabasa ng dyaryo at tumingin sa kanya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Yes, please. Thank you, Thea. Ang kanilang peking pagsasama ay nagsimulang magkaroon ng mga siwang kung saan sumisilip ang liwanag ng katotohanan. Nagsimula silang mag-usap, hindi tungkol sa negosyo o sa kontrata, kundi tungkol sa mga simpleng bagay. Nalaman niyang paborito pala nito ang lumang pelikulang Pilipino. Nalaman nito na pangarap pala ni Thea na maging doktora, isang pangarap na ibinaon na niya sa limot. Isang Sabado ng umaga, habang nagkakape sila sa hardin at si Angelo ay masayang gumagapang sa damuhan, nakita ni Thea si Rafael na nakangiting mag-isa habang pinapanood ang bata.
Ang ngiti nito ay hindi para sa negosyo o para sa kahit sinuman. Ito ay isang dalisay na ngiti ng isang ama. Alam mo, biglang sabi ni Rafael, nung una, si Angelo ay parte lang ng arrangement. Pero ngayon tumingin ito sa kanya. Hindi ko na maisip ang buhay ko na wala siya. Isang mainit na kuryente ang gumapang sa puso ni Thea. Dahil ganoon din ang nararamdaman niya. At sa sandaling iyon, habang ang araw ay mainit sa kanilang balat at ang tawa ni Angelo ay pumupuno sa hangin, naramdaman ni Thea ang isang bagay na mapanganib. Kaligayahan. Para silang isang totoong pamilya. Isang perpektong larawan na natatakot siyang baka anumang sandali ay magkalamat. At tulad ng isang masamang pangitain, dumating ang lamat. Dumating ito sa anyo ng isang sobre na walang pangalan ng nagpadala, maingat na ipinatong sa ibabaw ng kanyang unan isang hapon. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, isang lumang litrato. Si Rafael at si Isabela, magkayakap sa isang beach, ang mga mukha nila ay puno ng pagmamahal at saya. Mga ngiting hindi pa niya nakikita kay Rafael. Sa likod ng litrato, may nakasulat sa isang eleganteng sulat kamay. Hiram mo lang siya. At sisingilin kita. Nanlamig ang buo niyang katawan. Isabela. Ang mensahe ay malinaw. Isang babala. Isang laso na ipinadala para sirain ang munting paraisong nagsisimula palang mamukadkad sa puso niya. Mabilis niyang itinago ang litrato sa ilalim ng mga damit niya sa aparador, sa likod ng mga lumang t-shirt na dinala niya mula sa Quiapo. Itinago niya ito na parang isang madilim na sikreto, isang bagay na ayaw niyang makita ni Rafael. Dahil kung makikita niya ito, maaalala niya. Maaalala niya ang buhay niya bago dumating si Thea. Ang totoong pag-ibig na nararamdaman niya para kay Isabela. At si Thea. Maaalala niya kung ano lang talaga siya. Isang kapalit. Isang hiram. Aten tayo ng charity gala ng Sarmiento Foundation sa Biyernes. Ang anunsyo ni Rafael ay parang isang sentensya ng kamatayan para kay Thea. Ang huling lugar na gusto niyang puntahan ay isang silid na puno ng mayayamang tao, kung saan siguradong naroon din si Isabela, naghihintay na parang isang ahas sa damuhan. Kailangan po ba talaga, tanong niya, hindi maitago ang kaba sa kanyang boses. Hindi po ako sanay sa mga ganyang okasyon. Baka mapahiya lang kita. Huminto si Rafael sa pag-aayos ng kanyang kurbata at hinarap siya. May bagong determinasyon sa mga mata nito. You are Enrique Sarmiento now, Thea. It's time they see you as one. Huwag kang mag-alala, I'll be with you the whole time. Ang mga salita nito ay dapat sana ay nagbigay ng kapanatagan, ngunit para kay Thea, dala ng bigat ng litratong nakatago sa kanyang aparador, ang mga ito'y tunog pag-aari, hindi pag-aalaga. Ipinapakita siya sa madla. Ang bagong akusisyon ng Sarmiento Holdings. Dumating ang gabi ng charity gala. Isang taga-disenyo ang ipinadala ni Rafael para bihisan siya. Ang suot niya ay isang simpleng navy blue na gown na bumagay sa kanyang balat. Eleganting tingnan ngunit hindi magarbo. Habang nakatingin siya sa salamin, isang babaeng hindi niya kilala ang nakatingin pabalik. Sa venue, sinalubong sila ng mga kumikinang na ilaw ng kamera. Si Rafael ay kampante, hawak ang kanyang baywang, ginagabayan siya sa gitna ng dagat ng mga taong nakasuot ng mga alahas na katumbas na siguro ng 10 taong kikitain niya sa pagtitinda. Pakiramdam niya ay isa siyang maya na napadpad sa pugad ng mga paboril. Rafael, darling. Ang boses na iyon. Napapikit si Thea ng mariin. Pagdilat niya, naroon na si Isabela, nakangiti sa harap nila, suot ang isang nagliliyab na pulang gown na tila nang aakit ng atensyon. Isabela, bati ni Rafael, ang tono ay formal. Ngunit ang mga mata ni Isabela ay nasa kay Thea. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa mga labi. Oh, Thea. I love your dress. It's so simple. Huminto ito saglit, tinitiyak na ang mga taong malapit sa kanila ay nakikinig. Did you buy it or did Raf? Ang tanong ay parang isang sampal. Malinaw. Direkta. Ipinapamukha sa lahat na si Thea ay walang sariling pera, isang babaeng binibihisan at binubuhay lang ng kanyang asawa. Naramdaman ni Thea ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga bulungan sa paligid nila ay biglang lumakas. Narinig niya ang salitang ki gold digger.
Walang salitang lumabas sa bibig niya. Gusto niyang magtago. Gusto niyang maglaho. At noon nagsalita si Rafael. Ang pagkakahawak nito sa kanyang baywang ay humigpit. She is the wife, Isabella, sabi ni Rafael, ang boses ay mababa at matigas na parang bakal. Show her some respect. Ipinagtanggol siya. Dapat sana ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi. Ang narinig ni Thea ay hindi pagmamahal. Ang narinig niya ay galit. Ang narinig niya ay ang utos ng isang sihi na nagpoprotekta sa kanyang kiari-arian. Ang tono ng isang lalaking napahiya dahil ang kanyang pag-aari ay hinamak sa publiko. Hindi na niya kaya. Excuse me, sabi niya, dahan-dahang tinanggal ang kamay ni Rafael sa kanyang baywang. Magbabanyo lang ako. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo, ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi siya pumunta sa banyo. Nagtuloy-tuloy siya palabas, sa isang balkonahe na tanaw ang hardin. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinayaan niyang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. There! Narinig niya ang boses ni Rafael sa likod niya. Narinig niya ang mga yapak nito papalapit. Bakit ka umalis doon? Tanong nito, may bakas ng inis sa boses. I handled it, T. Humarap si Thea, ang mukha ay basang-basa ng luha. You handled it. Rafael, ipinagtanggol mo ako na parang isa akong investment na kailangan mong protektahan. Hindi bilang asawa mo. Kumunot ang noo ni Rafael, halatang naguguluhan. What are you talking about? I defended you. What more do you want me to do? Ang gusto ko ay ituring mo akong tao. Hindi isang kontrata. Hindi isang bagay na binili mo para makuha mo ang mana mo, sigaw niya. Ang lahat ng sakit at sama ng loob ay lumabas na. Pumayag ako sa kasunduang ito. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala na akong pakiramdam. This is not about the contract, sagot ni Rafael. Ang boses ay tumaas na rin. This is about Isabella trying to ruin you and me trying to stop her. O baka naman ayaw mo lang masira ang pangalan mo. Ayaw mong isipin ng mga tao na ang asawa ng isang Rafael Sarmiento ay isang hamak na tindera na hindi marunong manamit at walang sariling pera. Isang masakit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang mga salitang binitawan niya ay mabigat at totoo. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Rafael, isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Is that what you think of me? Mahinang tanong nito. Hindi sumagot si Thea. Yumuko lang siya at umiyak ng umiyak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aaway ay nawala. Ang tanging nakikita ni Rafael ay ang babaeng umiiyak sa harap niya. Ang babaeng nasaktan niya. Isang hakbang. Dalawang hakbang. Nasa harap na niya si Thea. Dahan-dahan, hinawakan nito ang kanyang mukha, ang mga palad nito ay magaspang ngunit mainit. Pinunasan nito ang kanyang mga luha gamit ang mga hinlalaki. Betty. At pagkatapos, sa gitna ng kanilang pagtatalo, sa gitna ng sakit at kalituhan, ginawa ni Rafael ang isang bagay na hindi inaasahan ni Thea. Hinalikan siya nito. Hindi ito isang halik na malambot at romantiko. Ito ay isang halik na puno ng frustrasyon, ng galit, ng isang bagay na mas malalim na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ang mga labi nito ay madiin at desperado, na para bang ito ang tanging paraan para iparating ang lahat ng hindi nito masabi. Napatigil si Thea sa pag-iyak, ang buong katawan niya ay nanigas sa gulat. Pagkatapos, isang kuryente ang dumaloy sa kanya, isang init na hindi niya panaramdaman kailanman. At sa kabila ng sarili niya, sa kabila ng lahat ng sakit, tumugon siya sa halik. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Nakatitig si Rafael sa kanya, ang mga mata ay puno ng nag-aalab na emosyon. There. Hindi nito natapos ang sasabihin. Dahil sa sandaling iyon, wala nang salitang sapat. Ang halik na iyon ay isang lindol. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Thea ang mga aftershock. Isang kakaibang kuryente ang bumabalot sa hangin sa tuwing magkakasama sila ni Rafael sa isang silid. May mga salitang hindi masabi, mga tinging umiiwas ngunit laging naghahanap. Ang kanilang peking kasunduan ay nabitak, at sa mga bitak na iyon, isang bagay na totoo at nakakatakot ang nagsisimulang sumibol.
Pinilit nilang bumalik sa normal, ngunit ang kinormal ay mayroon ng bagong kahulugan. Ang i-normal ay ang paraan ng pagtitig sa kanya ni Rafael, kapag akala nito ay hindi siya nakatingin. Ang i-normal ay ang biglaang pagbilis ng tibok ng puso ni Thea, kapag nagkadikit ang kanilang mga kamay habang inaabot ang bote ng gatas ni Angelo. Isang maaraw na linggo ng umaga, naroon sila sa hardin. Si Rafael, nakasuot lang ng simpleng t-shirt at shorts, isang bihirang pagkakataon na hindi siya mukhang ay nakaupo sa damuhan. Tinuturuan si Angelo kung paano tumayo habang nakahawak sa kanyang mga daliri. Ang halakhak ng bata ay parang musika na pumupuno sa buong paligid. Pinapanood sila ni Thea mula sa di kalayuan, ay hawak na isang baso ng malamig na tubig. Sa sandaling iyon, ang litrato ni Isabela na nakatago sa kanyang aparador ay tila isang malayong bangungot. Ang narito, ang nasa harap niya, ay totoo. Isang eksena mula sa isang pangarap na hindi niya kailanman inakalang mangyayari sa kanya. Isang lalaking unti-unti niyang minamahal, at isang batang itinuturing na niyang sariling anak. Para silang isang perpektong pamilya. Nahuli siya ni Rafael na nakatitig. Ngumiti ito, isang ngiti na para lang sa kanya, mainit at walang pagkukunwari. Itinaas nito ang kamay at kinawayan siya, na para bang sinasabing, halika, samahan mo kami. Ngumiti si Thea pabalik at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang kabilang siya. Na baka, sa kabila ng lahat, dito na talaga ang kanyang lugar. Dala ng bigla ang kaligayahang iyon, nagpa siya si Thea na harapin na ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban. Ang mga gamit na kasama ni Angelo noong gabing natagpuan niya ito. Nakatago lang ang mga ito sa isang paper bag sa ilalim ng kuna. Ang maruming kumot at ang luma at basang damit. Gusto na niyang bigyan si Angelo ng isang malinis na simula. Itatapon na niya ang lahat ng bakas ng malungkot na nakaraan nito. Ngunit bago itapon, naisip niyang labhan muna ang kumot. Kahit papaano, ito ang unang kumot na yumakap kay Angelo. May sentimental na halaga ito sa kanya. Dinala niya ang kumot sa laundry area. Habang kinukusot niya ito sa palanggana, may nakapa siyang matigas at kakaibang bagay sa lailayan nito, malapit sa tahi. Hindi ito bato o buttons. Nakatahi ito sa loob, tila sinadyang itago. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kuryosidad. Kaba. Iniwan niya ang paglalaba at kumuha ng maliit na gunting mula sa sewing kit ng isa sa mga kasambahay. Bumalik siya sa kumot at nang may panginginig sa mga kamay, maingat niyang ginupit ang sinulid sa lailayan. Dahan-dahan. Isang maliit na hiwa. Pagkatapos ay hinila niya ang sinulid hanggang sa bumukas ang isang maliit na butas. Itinagilid niya ang kumot. Mula sa butas, isang maliit na bagay ang dumulas at nahulog sa kanyang nakalahad na palad. Isang kwintas. Manipis at pilak. Simple lang ito, ngunit may isang maliit na pendant na nakakabit, dalawang letrang magkadikit at artistikong pinag-isa. I.S.E. Nanlamig ang mga kamay ni Thea. Napatingin siya sa kwintas. Saan niya nakita ang mga inisyal na iyon? At pagkatapos, parang kidlat na tumama sa kanyang isipan. Isabela Montenegro. Hindi. Hindi maaari. Nagkataon lang siguro. Maraming tao ang may ganoong inisyal. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Isa lang itong kwintas. Ngunit may isang bagay sa disenyo ng kwintas na pamilyar. Isang alaala ang pilit na lumalabas sa kanyang isipan, si Isabela sa charity gala, ang paraan ng paggalaw nito, ang mga alahas na suot nito. Naalala niya ang isang bagay na kumikinang sa liig nito noon, ngunit hindi niya masyadong napansin. Kailangan niyang makasiguro. Mabilis siyang umakyat sa kanilang silid, tinitiyak na hindi siya makikita ni Rafael na abala pa rin sa paglalaro kay Angelo. Binuksan niya ang kanyang laptop. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype siya sa search bar. Isabela Montenegro necklace. Ilang segundo lang, lumabas ang mga resulta. Mga litrato mula sa iba't ibang society events. Nag-scroll siya pababa, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. At doon, nakita niya ito. Isang artikulo mula sa isang online society magazine, may pamagat na Isabela Montenegro dazzles at the annual Red Charity Ball. Naka-zoom in ang litrato kay Isabela. Nakangiti ito sa kamera, ang mukha ay perpekto.
At sa liig nito, nakasabit ang isang pamilyar na kwintas na pilak. Ang kwintas na may pendant na TIFE. Ang eksaktong kwintas na hawak niya ngayon sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi makahinga si Thea. Para siyang sinampal ng katotohanan. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan na parang isang nakakatakot na pelikula. Ang pag-iwan kay Angelo sa Quiapo sa lugar kung saan alam ni Isabela na naroon si Thea dahil minsan na silang nagkasalubong sa isang event na malapit doon. Ang biglaang pagdating ni Isabela sa buhay nila, ilang araw lang matapos ang kanilang kasal. Ang mga patutsada nito. Ang mga pagpapanggap. Hindi ito aksidente. Hindi ito nagkataon lang. Lahat ng ito ay isang plano. Isang masalimuot at masamang plano. Si Angelo. Ang anghel na minahal niya na parang sarili niyang anak ay anak ni Isabela. Nabitawan niya ang laptop. Ang mundo niya ay umikot. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o insulto. Ginamit siya. Ginamit silang lahat. Siya, si Rafael at higit sa lahat, si Angelo. Isang inosenteng bata na ginamit bilang isang piyesa sa isang laro. Nakatulala lang siya, hawak-hawak ang kwintas na parang isang ebidensya ng isang krimen. Ang dating mainit na pakiramdam ng kaligayahan kanina ay napalitan ng isang nagielong takot at pagkabigla. May good news ako. Ang masayang boses ni Rafael mula sa pinto ay parang isang dagundong ng kulog na gumising sa kanya mula sa kanyang pagkakatulala. Pumasok ito sa silid, ang mukha ay nagliliwanag, may dalang ngiti na hindi pa niya nakikita dati. Tumawag si Atty. Cruz. Na-approve na ng board ang lahat. The inheritance is officially. Huminto ito sa pagsasalita nang makita ang kanyang mukha. Ang ngiti nito ay dahan-dahang nawala, napalitan ng pag-aalala. Sa sobrang gulat at takot, nanlambot ang mga daliri ni Thea.